What's up mga Oni-chan? Ang videong ito ay tungkol sa Undead Unlock kung saan merong isang immortal na naghahanap ng paraan upang patayin ang kanyang sarili at isang babaeng nagbibigay ng malas. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Fuko at Andy sa kanilang quest na ma-achieve ang greatest death ever, dumako tayo sa pagbalik ni Shen sa kanilang base. Nakasalubong niya ang isang babae at tinawag niya itong Miui at hiniling niya dito na ito nang bahalang magpaliwanag sa boss nila kung saan sinabi ni Miui na magpapadala ito ng convincing report. Pinaliwanag ni Shen na sinuot niya yung gloves na yun specifically para kay Fuko, pero sobrang amateur daw noon na parang sobra na agad kapag tinamaan mo yun. Pero kung matuto daw yun ng fighting skills para ipang backup sa ability nun, ay magiging invincible yun. Inopen naman ni Miui sa kanyang tungkol sa mangyayari sa Lake Baikal. Hinahabol daw ni Lady Gina si Andy sa kasalukuyan. Sabi naman ni Shen na sigurado siyang malalampasan niyon nila Andy dahil maraming tricks daw ang mga ito. Sa sumunod na eksena, nakasakay na sa yacht sila Fuko at Andy. Ano naman daw yung masasabi ni Fuko sa yacht ni Andy? Hindi daw ba ay parang isa yung panaginip? Habang pinapaliwanag ni Andy na maraming upgrades yung yacht na iyon, kaya madali lang silang makakapunta sa Vladivostok. Napansin niya si Fuko na nasa ilalim ng upuan, kaya tinanong niya kung ano yung ginagawa nun. Sinabi ni Fuko na hindi daw ba narinig ni Andy yung sinabi ni Shen kahapon tungkol sa mahuhuli sila bago pa sila makarating sa Russia. Hinila ni Andy si Fuko para umalis doon at sinabi na kapag nangyari yon, ay nangyari yon, kaya lumabas na daw ito at enjoy yung ride. Dahil doon ay umiyak si Fuko habang sumisigaw na natatakot siya. Pwede daw kasi silang atakihin bigla-bigla. Nung sinusubukang mapaliwanag ni Andy ay pinakita ang dalawang jet na papalapit sa yacht nila. Inatake sila ng dalawang jet na yon kaya sinabi ni Fuko na sabi niya na nga ba. Inasar naman ni Andy yung mga jet at sinabi na walang mga aim yung mga yon at kung ipagpapatuloy lang daw nila yon ay magiging smooth sailing ang papunta nila sa Russia. Natakot si Fuko at sinabi na siguradong sasabog yung bangka nila kapag nagpatuloy yon. Kung gano'n naman daw edi pigilan niya yung mga jet gamit yung unlock niya. Kung saan sinabi nito na hindi ganun gumagana yun. Kumuha ng bomba si Andy at ipiniliwanag na tungkol lang yon sa kung paano mo gagamitin yung ability mo. Hindi daw ba yung undead niya ay pinipigilan lang siyang mamatay. Pero kung hihiwain niya daw yung parte ng katawan niya almost completely at patubuin yun agad sa horizontal na pwesto ay nagiging sandata yun. Habang hawak-hawak ng kamay niya yung bomba ay ginamit niya ito bilang parts bullet fist at ipinapunta sa isang jet. Dahil doon ay agad niyang napasabog yung aircraft na umaatake sa kanila. Namangha naman dito si Fuko at napatanong na ibig sabihin daw ba noon ay nasa union na sila. Sinabi naman ni Andy na inaakala niya na nakikinig kahapon si Fuko sa sinasabi ni Shen. Kailangan daw nilang patayin yung taong may emblem. Pinaliwanag niya na yung dalawang nakalaban nila kahapon ay may gold pins na nakadikit sa kanila. Hula niya daw na ayun yung mga emblem na tinutukoy ni Shen. Dagdag niya, meron siyang clues patungkol sa kung sino yung merong mga ganun at 3 tao yung naaalala niya. Yung una daw ay yung gumawa ng ninakaw niyang indestructible katana. Iniisip niya na iyon daw si Unbreakable. Sumunod naman daw doon ay yung lalaking in charge sa experiment na pinagdaanan niya 50 years ago at parang isa raw yung engineer. At yung pangatlo daw ay yung taong nakahuli sa kanya, isang babae na kayang makagawa ng invisible barriers. Sa mga panahon daw na iyon ay ginamit ng babaeng yon ang isang invisible barrier upang itrap ang kanyang ulo. Ngayon daw ay nakikita na ni Fuko na kahit pa-undead siya ay hindi siya unbeatable. Magiging mahirap daw na match-up yun kung yung babaeng yun yung susubukan nilang patumbahin. Doon na pagtanto ni Fuko na maski si Andy ay merong mga kahinaan base sa kinakalaban nito. Pero gayon pa man daw, ay wala siyang paki sa mga yon, ika ni Andy. Kahit sino pa daw ang humarang sa kanila ay makakarating sila sa lake upang patumbahin yung target nila. Tsaka, besides, pwede naman daw nilang gamitin yung unlock ni Fuko kung mahirapan daw sila, kung saan kumontra naman si Fuko at sinabi naman na nito na hindi sila pwedeng umasa sa unlock niya. Mas better naman daw yun, ika ni Andy, at siguro daw ay kailangan niyang maglaan ng oras para ma-feel yung rules ni Fuko bago magkaroon ng problema. Sumigaw naman si Fuko at sinabi na anong pinagkasabi ni Andy na feel. Yung gusto lang naman daw nitong gawin ay i-fill her up. Sumang-ayon naman dito si Andy at sinabi naman ni Fuko na at least tapat ito. Nung sinabi naman ni Fuko na sinasabi niya lang na kapag ginawa yun ni Andy ay bababa yung likability nito, ay inasar lang siya ni Andy. Sa sumunod na eksena, may pinakitang satellite na nasa outer space. Tila may nagsasalita dito at sinasabi na it will, it won't.
Ipinakita dito ang isang babaeng kamukha ng tinutukoy ni Andy na may invisible barrier powers at sinasabi nito na as expected ay hindi nagbago itong si Andy. At after all daw, undead man daw si Andy ay ito pa rin ang tanging lalaki sa mundo na minahal niya. Agad na may ipinalabas yung higanting satellite na ito at di nagtagal, tumama yun sa sinasakyang yacht nila Andy at Fuko na nagsanhi ng pagkahati nun sa dalawa. Sinabi ng babae na alam niyang magiging okay lang si Andy given na hindi ito nagbabago. Makakahanap daw itong si Andy ng paraan para makabalik sa kanya. Sa sumunod na eksena, habang nasa ilalim ng tubig ay nagtataka si Andy kung ano yung umatake sa kanila. May napansin siya sa ilalim ng tubig at napakomento na parang sobrang haba naman ang trail of air bubbles doon. Di nagtagal, nakita niya si Fuko nang walang malay pagkalapit niya doon. Kung iyong si Fuko daw ay asphyxiating o nasa isang cardiac arrest, ay kapag mas matagal pa ito sa ilalim ng tubig ay bababa ng todo ang tsansa nito mabuhay. Agad niya iyong pinuntahan at napansin niya na naipit yung legs nun sa wreckage. Dahil doon ninapagdesisyonan ni Andy na isiksik yung sarili niya sa ilalim nun at ginamit niya ang kanyang regenerating ability upang mapaangat yung wreckage. Nagawa niyang maalis si Fuko sa pagkaipit at nung lumalangoy na ito pa surface ay nakita ito ng tila mga underwater volcano. Napangiti ito na tila may pinaplano at lumipat na sa sumunod na eksena. Inubos si Fuko dahil sa pagkalunod nito at nagkaroon na ulit ng malay. Pinag-relax siya dito ni Andy at pinahingang malalim. Napatanong si Fuko na hindi ba ay naipit siya sa ilalim ng bangka, kung saan sinabi ni Andy na ipapaliwanag niya iyon mamaya pero itaas daw muna niya yung mga kamay niya dahil mahuhuli na sila. Pagkatingin ni Fuko sa itaas ay nandun yung isa pang jet na humahabol sa kanila kaya napasigaw siya dun. Nagsalita yung piloto at tinanong kung sumusuko na ba si Andy kung saan umuo ito agad. Nagtaka dun si Fuko kaya pinaliwanag ni Andy na nag-i-stall lang siya para sa kanyang experiment. Makakatulong daw iyon upang ma-figure out yung unlock ni Fuko kung kaya niya iyong makontrol o hindi. Sumigaw si Fuko na syempre hindi yun nakokontrol at iyon daw yung dahilan kung bakit meron siyang issues in the first place. Pinaliwanag naman ni Andy na hindi yun makontrol ni Fuko at will pero meron siyang hypothesis. Lahat daw ng previous strokes of unlock nito ay mga phenomena na ni-utilize yung mga bagay sa paligid nito. Tinanong ni Andy na ano sa tingin ni Fuko yung pagkakatulad ng kidlat na galing sa haircut at sa meteorite mula sa halik sa pisngi. Kaya sumagot ng patanong ni Fuko na ginamit ng unlock niya yung mga bagay na nasa malayo. Malakas naman na sumang-ayon dito si Andy at sinabi na forcibly na hinihila ni Fuko papalapit ang mga bagay na nasa malayo. Tinanong ni Andy na bakit nangyari yung dalawang yun at pinaliwanag niya na dahil ang dalawang instances of contact, yung haircut at yung kiss ay dalawang bagay na may malalim na personal value si Fuko. At yung material na kinakailangan upang makapagpalabas ng stroke of unlock equal sa value na iyon ay malayo sa paligid. Habang pinapaliwanag yun ni Andy ay napapaisip si Fuko na nakakahiya yun at tila binibreakdown daw ni Andy yung views niya on romance. Kaya para dito, nakahanap daw ng source si Andy na magpoproduce ng stroke of unlock na proportionate sa value. Nagtaka naman si Fuko sa sinabi ni Andy na para dito, hindi niya pa naman daw siya hinahawakan ito. Di nagtagal, napansin niya na nakaangat yung bra niya. Hiyang-hiya niyang tinanong kung bakit yun nangyari kaya piniliwanag ni Andy na binigyan niya iyon ng heart massage. Nakaharang daw kasi yung mga melon ni Fuko kaya hinawi niya yun sa gilid. Namula si Fuko habang iniisip na nakita na ni Andy yung hinaharap niya at nahawakan na din yun. Napatanong siya na tama daw ba na yun ang ginawa ni Andy kung saan sinabi ni Andy na hindi gumagana yung massage kaya ginawa niya daw yun. Anong iyon naman daw yun? Tanong ni Fuko. Di mouth to mouth, ika ni Andy. Dahil doon hindi na kinaya ni Fuko ang hiya kaya namula ng todo yung mukha nito. Di nagtagal, sumabog na yung underwater volcano at napropel sila Andy ng pressure noon paakyat sa jet ng kalaban. Pagka-landing nila sa jet ay sinabi ni Andy na oras na para sa kanyang special move. Ginamit niya dito ang repair boost, Crimson Crescent Moon na mabilis humiwa sa piloto. Pinaliwanag ni Andy na isa iyong quick draw slash na binuboost ng regeneration ng kanyang braso. Sinigurado niya din daw na hindi ma-damage yung controls ng jet kaya sa kanila na daw yun. Nag-alala naman si Fuko sa braso ni Andy kaya pinaliwanag niya na wala naman siyang sheath kaya anong gagawin niya doon kaya wag na daw yung pansinin ni Fuko. Ano naman daw yung masasabi ni Fuko sa nalaman niya? Ang gagawin na lang daw nila ay hanapin yung source of unlock, malaman kung anong level of contact ang sapat upang matrigger iyon at handa na sila. Hindi daw accidents ang unlock nito ni Fuko kundi mga trump cards. At ngayon, meron na silang bago magagamit upang makapag-travel. Kumontra naman si Fuko at sinabi na fluke lang yung nangyari kanina at sinasabi na nito na bad idea yung pag-rely sa kanya. Sinabi naman ni Andy na tigilan na ni Fuko yung pagkontra nito at gumana naman yung nangyari kaya hayaan na lang daw nito yon. Matapos yun,
Binilisan na ni Andy yung pagmamaneho ng jet papunta sa destinasyon nila. Sa uli, isang araw na lang ang natitira bago ang UMA investigation sa Lake Baikal. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, malapit na kaya mapagtanto ni Andy kung paano talaga gumagana yung unlock ni Fuko? Sino kayang miyembro ng union ng mga kalaban nila sa Lake Baikal? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mo mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?